Nagahari ang takot sa Iran habang nagbabanggaan ang revolusyonaryong gwardiya at regular na hukbo sa gitna ng pressure mula kay Trump, blockade ng Estados Unidos at internet blackout na tinatangkang itago ang pagkakabiyak ng rehimen. Ngayong Huwebes, ika-21 ng Mayo, 2026, ulat mula sa Tehran, Tabriz, Isfahan, Avaz at iba pang sensitibong lugar ay nagpapakita na ang krisis ay hindi lang nasa labas ng mga hangganan o sa mesa ng negosasyong nuklear. Ang tensyon na yon ay lumilitaw na mismo sa loob ng mismong makinaryang militar ng Iran. Kasama ang mga gwardiya na inaakusahan ng ilang sektor ng hukbo sa paglalabas ng impormasyon. Inaaresto ang mga opisyal at kinokontrol ang mga tropang hindi natahimik na sumusunod. Kapag kailangang bantayan ng rehimen ang sariling sundalo habang pinipisil ni Trump sa labas at walang alam ang populasyon, di may iwasang itanong, nasa harap ba ng makasaysayang digmaan ang Iran? Panlabas o panlubo na paguho, kontrolado pa ba ng revolusyonaryong gwardiya ang Iran o nawawala na ang pamumuno nila? Nakikita ba ni Trump na nabibiyak ang rehimen mula sa loob sa pinakamahinang sandali nito? Ikukwento ko sa iyo lahat yan pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, pinakamataas na kalidad ng pamamahayag ayon sa kredibilidad ni Alves. Nabuo ang revolusyonaryong gwardiya para bantayan ang kapangyariang pampulitika ng rehimen, hindi lang ang mga hangganan. Ang regular na hukbo ay may ibang pinagmulan, ibang tungkulin at ibang ugnayan sa populasyon. Kaya naman mabigat ang banggaan ng dalawang puwersang ito. Batay sa mga ulak mula sa panloob na source, nagsimula ang tensyon matapos paalisin ng mga commander ng gwardiya ang mga opisyal at sundalo ng hukbo sa mga pinagsamang pasilidad militar. Inaakusahan ng ilan sa kanila na ipinapasang impormasyon tungkol sa mga base ng missile at mga istruktura ng drone sa Israel at Estados Unidos. Matapos nito, nagkaroon ng lokal na sagupaan na nagresulta sa mga kaswalti sa magkabilang panig at pagkakaaresto ng 12-12 ng sundalo ng hukbo. Tinatrato ng rehimen itong hiwalay na kaso, pero malakas ang mensaheng pampulitika nito. Kapag nagdudahan ang dalawang armadong puwersa, hindi na ito simpleng operasyonal na issue, kundi usapin ng komando, katapatan at kaligtasan. Ang revolusyonaryong gwardiya ay nagsilbing mahigpit na kamay ng kapangyarihan, ginagamit para pigilan ang protesta, takutin ang kalaban at kontrolin ng mga nasakop na lugar. Ang regular na hukbo ay itinuturing na pambansang institusyon kahit nasa ilalim ng presyon ng rehimen. Ang pagkakaibang ito ang napapaliwanag kung bakit labis na kinatatakutan ng Tehran ang banggaan. Ipinapakita nito na hindi na sigurado ang automatikong pagsunod. Ang mga nabanggit na lungsod ay nagpapabigat din sa kaso. Ang Tehran ang sentrong pampulitika. Ang Tabriz ay may kasaysayan ng pagtutol at lakas sa reyon. Malapit ang Isfahan sa sensitibong lugar na may kaugnayan sa programang nuklear. Ang Avaz ay matatagpuan sa rehiyong kilala sa lokal na tensyon at presensya ng Arabeng Iranyano. Kapag may mga ulat ng sagupaan sa iba't ibang lugar, tumitindi ang takot dahil hindi lang ito usapan sa malayong kampo militar. Kumakalat ang problema sa mga mahalagang lugar para sa seguridad, enerhiya, lohistika at panloob na kontrol. Pinapalala ng pagkawala ng internet ang verifikasyon ng mga pangyayari. Pero ipinapakita rin nito ang estilo ng rehimen. Ang pagputol ng komunikasyon ay hindi ibig sabihin ng lakas. Ito ay tanda ng pamahalaang takot sa larawan, takot sa video, takot sa pagtagas ng impormasyon at takot na maintindihan ng mamamayan ang laki ng krisis. Ayon sa NetBlocks, umabot na sa ika-12 linggo ang pagkawala ng internet sa Iran. Naapektado ang bansa na may 90 milyong tao at nililimitahan ng akses sa independenteng impormasyon. Ang paggaran nito sa komunikasyon ay humahad lang sa mamamayan na makita ang bitak sa rehimen at nagpapahirap sa pag-organisa ng protesta. Ginagamit din ito para itago ang pag-aresto, kilos ng militar at mga tunggalian sa pagitan ng mga armadong grupo. Ngunit ang sapilitang pananahimik ay lalo pang nagpapalalim ng kawalan ng tiwala. Kapag hindi nakakausap ang kamag-anak, hindi nakakapag-check ng balita o post ng larawan, lumalakas ang hinalang may mas malaking itinatago. Habang nangyayari ito sa loob ng Iran, patuloy na naglalagay si Trump ng presyon mula sa labas. Noong Mayo 2026 muling sinabi ni Trump na hindi papayagan ng US ang sandatang nuklear ng Iran at nagbabala ng mas matinding pag-atake kung walang kasunduan. Dumating ang pahayag habang malapit na raw sa desisyon ng negosasyon pero wala pang kasiguraduhan na maisasara ito.
Nilatag ni Trump ang dalawang opsyon, tanggapin ng Tehran ang seryosong dokumento ukol sa nuklear o harapin ang bagong pagtaas ng presyon ng Amerika. Pinatitibay ng presyur sa dagat ang estratehiyang ito. Sa parehong araw, hinaran ng mga militar ng Estados Unidos ang komersyal na oil tanker ng Iran na MT Celestial C sa Golpo ng Oman dahil sa hinalang nilabag nito ang blokeyo ng Amerika. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, na-inspeksyon ang barko, pinalaya at inutusan na mag-iba ng ruta. Patunay ito na ang blockade ay hindi lang salita. Sinusubukan ng revolusyonaryong guwardiya na tumugon na nagmumuhang kontrolado nila ang kipot ng Hormuz. Inanunsyo ng Iran na naghahanap ito ng mekanismo kasamang Oman para tiyakin ang seguridad sa dagat at mga protokol sa paglalayag ng barko. Kasama sa laro ng takot ang negosasyon. Dinala ng Pakistan sa US ang binagong panukala ng Iran para tapusin ang sigalot. Iniulat ng Reuters na nakaantala ang pag-uusap dahil sa mga pangunahing issue, programang nuklear, kontrol sa kipot ng Hormuz, pagtatapos ng naval blockade, bayad sa pinsala ng digmaan, at pagbabalik ng bentahan ng langis ng Iran. Gusto ng Tehran ng kaluwagan muna, samantalang gusto naman ni Trump ng konsesyon muna bago magbigay ng kaluwagan. Dahil dito, pilit nagpapakatatag ang gwardiya. Ang rehimen ay sabay na hinaharap ang dalawang uri ng presyon. Sa labas ng hangganan, naroon ang hukbong dagat ng Estados Unidos na humaharang sa mga ruta, si Trump na humihingi ng ganap na tugon at ang mga kaalyado sa rehiyon ay nag-iingat. Sa Iran, may ulat ng armadong alitan sa pagitan ng gwardiya at hukbo, pag-aresto ng opisyal at takot sa pagtagas ng estratehikong impormasyon. Mapanganib ang kombinasyong ito dahil ang mga saradong rehimen ay kayang tiisin ang panlabas na krisis sa loob ng ilang panahon. Ngunit mas matindi ang kanilang paghihirap kapag ang pagdududa ay pumasok mismo sa kanilang sariling makinarya ng seguridad. Alam ng revolusyonaryong guwardiya na kapag nawala ang panloob na tiwala, nawawala rin ang kontrol sa politika. Kaya tumutugon ito sa pamamagitan ng mga pag-aresto, pagmamanman at paratang. Nagiging target ang mga opisyal ng hukbo na inakusahan ng paglalabas ng impormasyon dahil tinuturing ng gwardiya na banta sa kanilang pag-iral ang anumang kahinaan. Kapag tumutol ang regular na tropa sa utos ng gwardiya o tumanggi sa mga operasyon sa mga lungsod ng Iran, lalo pang aasa ang rehimen sa ideological na unit, panloob na milisya at mga serbisyo ng intelihensya. Nagbubungga ito ng mas matinding panunupil, mas maraming paranoia at mas mataas na posibilidad ng pagkakamali. Hindi rin lumalabas ang regular na hukbo bilang isang nagkakaisang blok. Ang umiral ayon sa mga ulat ay mga grupo at sektor na nagpapakita ng pagtutol, pagkainis at kawalan ng tiwala. Nang hingibabaw ang takot dahil hindi ito hayagang labanan na may malinaw na simula at wakas. Ito ay panoob na tunggalian kung saan ang mga bahagi ng estruktura ay sinusubok ang mga limitasyon, nagmamasid ng reaksyon, at sinusukat kung sino ang sumusunod kanino. Kung kailangang putulin ng pamunuan ng internet, ikulong ang sundalo, kontrolin ang balita, makipagnegosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at harapin ang blokeyong pandagat, hindi ito komportable. Kung mananatiling hiwa-hiwalay ang mga sagupaan, susubukan ng Tehran na patahimikin ito sa pamamagitan ng pag-aresto at information blackout. Kapag may bagong ulat sa ibang lungsod, mapipilitan ng rehimen na hatiin ang lakas sa negosasyon kay Trump at pagkontrol sa tropa nila. Umuusad ang krisis dahil nag-iba na ang pinagmumulan ng takot. Dati, sinikap ng Tehran na maghasik ng takot sa labas sa pamamagitan ng bantang nuklear. Ngayon, lumilitaw na ang takot sa loob ng estrukturang sumuporta sa rehimen ng ilang dekada. Maaring magpakitang gilas pa ang revolusyonaryong gwardiya. Pero kung kailangan na nilang bantayan ng hukbo, pigilan ang mga pagtagas at arestuhin ang sarili nilang mga sundalo, malinaw ang senyales. May kapangyarihan pa, pero wala na ang dating kumpiyansa. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kung bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. May mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.